Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell. Napakahalaga, napaka-importante po itong maiksi po nating hagubilin ngayon. At ito po ay address sa Senate President Senator Tito Soto. Magkakilala tayo, Senator Soto. Matagal na. Katunayan, ikaw ay assistant ko nung araw nung ako ay yung presidente ng ating CB Radio sa Press 22. Ngayon, ang aking hagubilin sa iyo bilang senador ka ay dapat huwag mong payagan na gawing platform ng pro-China ang Senado ng Pilipinas. Wala pong fairness dito. Walang freedom. Dapat ang Pilipinas ay nagkakaisa para sa Pilipino. Huwag natin papayagan na meron tayong Marcoleta. Huwag natin papayagan meron tayong Robin Padilla, Cayetano, at ang kanilang mga kasamahang mga senador. Katawa-tawa po tayo. Hindi kinakailangan magsalita ang gobyerno ng China para sa kanilang kapakanan. Nagsasalita para sa kanilang kapakanan laban sa Pilipino, mga Filipino senators at mga Filipino vloggers. Ay, nakakadiri na po talaga itong lahi natin. Nakakahiya, nakakadiri. Natatawa sa atin ang China. Ultimo kaibigan ko mga international journalist na nakasama ko nung kinover namin yung Baghdad War ng Amerikano laban po sa Iraq. Abay, nagtatanong sa akin bakit daw ganun ang ating pong mga kababayan. Bakit divided tayo? Sabi ko, pag ang kalaban ay foreigner, united kami. Tignan mo pag kami laban si Pacquiao, kayo ng lahat kakausapin ko po. Pag may laban si Pacquiao, ultimong military at NPA, ceasefire. Lahat. Wala pong relihiyon, walang uniforme, walang politika. Lahat nagsama-sama. Para saan? Para ipagtanggol natin o ating pong bigyan ng susog ang laban ni Manny Pacquiao laban sa mga boksingerong Meksikano o kung ano man lahi. Nagkakaisa po tayo. Bakit pag Senado at incheck, mga kaibigan? Ito sinasabi po natin incheck. Konting paliwanag pa sa mga mangmang natin mga kababayan. Hindi po ito yung mga may-ari ng Shumart, may-ari ng PAL, may-ari ng lahat, mga 90% kalakal sa Pilipinas, pagmamayari ng inchik. Hindi po yan ang kalaban natin. Ang kalaban natin yung mga nangangamkam, ang kalaban natin yung mga barkada ni Duterte na inchik na nanloko sa atin sa panahon ng pandemic. At hanggang ngayon, nandyan po sila at tayo po ay ginigirian dyan po sa West Philippine Sea. Katawa-tawa po tayo sapagkat ang nagtatanggol pa sa kanila, nagsasabing bakit natin pagkaabayan pa yung konting tipak ng bato. Bullshit! Nakapagmula na po tuloy tayo. I offer no apology talaga pong dapat magkaisa po tayo. Tulad po na aking sinabi, kung nagkakaisa tayo sa boxing ni Pacquiao at lahat tayo kumakampi sa Pilipinas, bakit ngayon binoboxing tayo ng China? Kampi pa ating mga ibang opisyales, binubugbog pa natin si Tariela. Abay, wag po tayo papayag dyan. Yung mga lumalapastangan, pag nilalapastangan tayo ng mga inchik, bakit divided tayo? Bakit? Sapagkat ganyan ba ang kultura ng tangang Pilipino na naboboto nila yung mga traidor sa bansa? Abay, pagkakataon pa po tayo, lumaban pa rin tayo. Divided tayo, abay,
Magbuo po tayo, kaya natin magkaisa. Nagkaisa tayo pagka may laban si Pacquiao. Magkaisa tayo ngayon sapagkat may laban ang Pilipinas. Laban sa mga komunistang insik. Magkaisa tayo, mga kaibigan. Yung mga nagtatraidor sa atin, huwag po natin bigyan ng karapatan niya magsalita. Mapa-Kongreso, mapa-Senado, mapa-Marcoleta, mapa-Robin Padilla o Cayetano, at iba pang mga mandarambong na kakampi ni Duterte dito sa bansa ng mga Duterte ay pro-China. Abay, katangahan, katraidoran na sila po ay kilalanin pa hanggang ngayon ang mga Duterte. Dapat sa mga yan binibitay. Dapat po yan bitayin. Hindi ko lang masabi, dapat yan patayin ng the spot. Bitayin, lasunin, sunugin. Yan po ang aking pong paninindigan. Pag kami nasasaktan ng mga taga Duterte, I don't care. Masaktan na kayo, mga simalis kayo. Lahat ng kumakampi kay Duterte na kumakampi sa China sapagkat kakampi ng China, kakampi ng Iglesia, kakampi ni Kibuloy, si Duterte, at kayo'y kumakampi sa mga Duterte sa usapin ng China, magkagulo na po tayo, mag-civil war na tayo. Hindi ko po kayo tatantanan. Hindi ko kayo titigilan. Kalat po ninyo ito. Galit ako. Talagang violente na ako. Yan po ang aking pong panindigan. Hindi po tayo nagko-cover sa mga anumang pangalan. Yung aking sombrero, hindi ko na nga po ginamit para kitang-kita ninyo ko. Pagka tatargetin ninyo ako, tatargetin ko rin kayo. Pagka lumapit kayo sa akin, tatagpasin ko kayong mga pro-China. Promise. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko Pilipinas. China at maka-China ang Pilipino. Layas!